Ito yung bagong Yamaha Aerox Alpha. At kung titingnan mo ay mas lalo pa nga itong pinapaganda ng Yamaha. Marami silang binago dito at in-improve compared sa previous version. Kung titingnan mo ay wala na siyang signal light sa kanyang side flaring. Kasi nga in-integrate na ni Yamaha ang kanilang signal light sa Yamaha Aerox nila dito sa kanyang headlight. Speaking of headlight ay may bago na nga po itong design at mas lalo pa itong maangas at pumugi ang Aerox. Kakalabas lang ito doon sa bansang Indonesia kaya naman aabangan natin ito dito sa Pinas. Napakarami na ng mga advanced features dito sa Yamaha Aerox Alpha. Meron itong dalawang driving mode, ang town commuting mode at yung sports mode. Meron din itong tinatawag na turbo Y-shift na kung saan pwede ka nga ditong mag-adjust ng iyong acceleration or deceleration. Meron itong tatlong level, merong low, medium at high settings at pwede mo itong palit-palitan kahit nagda-drive ka using your left thumb kasi yung button nito ay makikita lamang sa left side ng handlebar. So magdidepende yung response ng iyong engine sa iyong silindyador depende sa nakaset na turbo Y-shift. At kagandahan dito ay meron na nga din po itong traction control. Pagdating sa kanyang engine displacement ay meron po itong engine displacement na 155 cubic centimeter, naka-liquid cooled at naka-single overhead cam. At kagandahan dito ay meron na nga din po itong 4-valve, naka-variable valve actuation na din or VVA. Kagandahan ng Yamaha ay naka-blower equipped na nga po. Meron itong kakayahang maglabas ng maximum power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Sa maximum torque naman ay kaya nito maglabas ng 14.2 Nm at 6,500 RPM. Meaning mas pinalakas pa nga po ito ng Yamaha compared to the version 3 na Aerox dahil yung version 3 ay meron lamang maximum power of 15.1 horsepower at 8,000 RPM at sa maximum torque naman ay meron naman yung 13.8 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa bore stroke itong Aerox Alpha ay meron po itong 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. So compared to the version 3, mas malakas po itong Aerox Alpha dahil yung compression ratio niya ay mas malaki po. 11.6 po ito, yung version 3 ay 10.6 lamang. Tapos yung bore stroke nila ay same lang naman. Mayroon pa itong overall weight na 125 kg para sa standard version pero sa turbo version ay mas mabigat po ng 5 kg. Meron po itong 130 kg. Para sa fuel tank capacity ay kaya nitong magkarga ng 5.5 liters at may fuel consumption po ito na 45 kilometers per liter. At again, naka-integrate na nga po ang kanyang signal light dito sa kanyang headlight. Meron itong bagong design na dual projector headlight. At pagdating naman sa kanyang taillight ay binago din. Inspired ito sa taillight ng Yamaha R1. Kaya naman ay mas lalong pumugi itong Yamaha Aerox Alpha. Sa signal light naman niya dito sa likod ay naka-LED na rin. Kaya naman mas lalo kang visible dito. Equipped na din ito ng auto start up na kung saan sa mga traffic na daan ay automatic po siyang namamatay kapag nakahinto ka ng ilang segundo. Tapos pag pinaandar mo na ay hindi mo na kailangan pumindot pa sa push start. Pigain mo lang yung silindador ay automatic umaandar yung makina niya. Naka-keyless version na nga din po ito kaya naman papindot-pindot ka na lang sa remote nito. Tapos naka-blocker pa at ang kagandahan dito, fuel injected na nga po siya kaya naman matipid ito sa gas. At isa sa pinakamagandang binago ng Yamaha dito sa kanilang Aerox ay naka-disc brake na nga din po harap at likod. Kasi mapapansin natin sa internet na marami ang mga Aerox user ang nagpapa-convert into disc brake kasi nga mas makapit ang disc brake compared to drum brake. Kagandahan dito ay meron na nga din po itong ABS sa harap at ang sukat ng gulong niya sa harap ay meron itong 110/80/14 at sa likod naman ay may sukat itong 140/70/14. May seat height itong 790 mm, ground clearance na 145 mm at wheelbase na 1350 mm. Dito sa kanilang dashboard ay may bago na namang palabas si Yamaha dito sa kanilang Aerox Alpha. Meron itong bagong display features at meron itong tatlong display modes. Meron itong standard, dynamic at saka sport mode. Tapos automatic pong nagsiswitch ang mga ilaw niya between the light and the dark mode. Equipped na din ito ng Yamaha Y-Connect for Bluetooth connectivity para sa mga riders na pwede mo ditong i-connect yung cellphone mo for navigation tapos makikita mo na sa kanyang dashboard. Sa overall appearance niya ay napakaganda talaga at mas lalong maangas, napaka-aggressive siyang tingnan. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong Aerox Alpha? Comment naman dyan sa ilalim.